sa pananamit, di ba po? Pagdating sa pananamit, meron pong transformation na nangyari na sobrang laki na kung saan dati, di ba po? Kung dito sa Pilipinas, ano po ba yung mga usong damit, di ba? Mga barong at saya, di ba? Mga ganun, kimona. Pero kung titignan mong mabuting ngayon, napakalaki ng transformation na nangyari. Kasi iba't ibang klase na po ng kasuotan, no? Pabonggahan, pasosyalan, di ba po, paseksihan, di ba mga ganun. So, ang laki-laki na pong nagbago. Sa mga makikita mo yung mga casual dress, formal dress, di ba? Mga sexy dress. Kung transformation lang ng kasuotan ay napakalaki na po ng pinagbago. Ano po? Yes, baby. Naingayan ka na sa akin. Ayan po. Pagdating naman po sa mga wait baby. Ayan po. Pagdating naman po, 'di ba, sa mga palaro. 'Di ba dati po nabubuhay tayo kung sino po nakaranas dito, no? Mga tumbang preso, mga 'di ba, ang dami-dami po. Ano ba 'yan? Ano ba yung mga palaro dati? Tagu-taguan, mga 'di ba? Tumbang preso, ano pa yung mga basta marami kasi, maraming mga kumbaga sinaunang palaro. Pero kung mapapansin mo ngayon, ano yung pinagbago ng bagay na yun? Kung saan makikita mo mga bata ngayon, more on gadgets na po, 'di ba? Kumbaga parang ang laki-laki na ng pinagbago na kung saan dati masaya lang tayo sa mga ganong palaro eh. Pero ngayon, talagang kung makikita mo, ultimo baby, na alam mo yun, nag-gadgets na, di ba po? Just wait, anak. Kagaya na rin po ng mga sasakyan. Kung mapapansin din po natin yung transformation, yung nangyaring pagbabago na kung saan, di ba, dati po, parang kalesa lang or mga old models ng mga sasakyan. Pero kung mapapansin nyo rin po ngayon, sobrang dami pong pinagbago. Meron ka dyang pabonggahan, pamahalan, di ba, yung mga motor, nako pa, dati wave-wave lang, di ba? Pag may wave ka, masaya ka na. Pero ngayon, hanggat hindi yata lumalaki na parang truck yung mga motor nila, hindi pa rin po nasisihan ng mga tao. So, grabe po yung transformation na nangyari, yung transform na nangyari dun sa mga bagay na yon, ano, kung mapapansin natin. Pero ngayon po, tutok tayo doon sa ating tinutukoy, sa pinag-uusapan natin. Walang iba kundi ikaw at ako, ano po, or someone, or isang tao na tinutukoy na alam ko naman po na lahat ng nandito ay transform na ng ating Panginoon. Kasi tunay kapatid na kagaya niyan sa tinagal-tagal, ilang magdadalawang taon na po kami dito sa Pilipinas ni Baby Teo, ano po, at nung nakakasama ko pa po kayo online dati at hanggang ngayon, 'di ba po? Ayan. Kaya talagang kitang-kita na po at alam na alam ko rin po na lahat po ng narito ay transform na. Ayan po, no? Kaya ngayon pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatid, alam, paano mo, sabi po dito, sabi niya, narito tuloy ako, you are truly transformed by God. Anak, wait lang. You are truly transformed by God. Sabi po dito, malalaman mo sa sarili mong galaw, sa sarili mong way, sa sarili mong react, emosyon, lahat malalaman mo if you are truly transformed by God. If you are truly transformed by God, kapag alam mo nang mag-acknowledge ng mistake. You are truly transformed by God if you know how to acknowledge your mistakes. Lahat ba dito kaya nang tumanggap ng pagkakamali? Or still nandun pa rin tayo sa pride moment? Nandun pa rin tayo sa mapagmalaki pa rin tayo? Mapagmataas pa rin tayo? Ay, hindi ako dapat laging tama. Hindi, mas magaling ako dyan eh. Ako ba yun? Ikaw pa rin ba yun? Ay, pinakamatalino ako dito.
Ano ba naman yung mag-preach na yan? Ganun po. Ako, bakit ba ginagamit yung facilitator? Parang wala namang ganun po. Kumbaga parang, hindi, kumbaga yung mistake na maliit, kumbaga nakikipaglaban ka pa rin. Kahit alam mo naman sa sarili mo na mali ka, pinaglalaban mo pa rin. Ay hindi, mas matanda ako, dapat maipaglaban ko yung akin. Ganun pa rin po ba tayong mga pananalita, mga kapatid? Nandun pa rin po ba tayo sa mode na ganun? Dapat wala na tayo doon. Dapat tayo na yung talagang binago ng Diyos na anak, ito ka na. Yung taong mapagpakumbaba. Ano? Yung marunong nang humingi ng pasensya. Hindi yung eto ka na, ipagpipilitan mo pa rin. Nakikipagmataasan ka pa rin. Para lang hindi masabi na hindi ka nakababa. Mga kapatid, ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi po yun kawalan sa atin. Napakalaki po nun na kahalagahan sa buhay Kristiyano po natin. Na kung saan minsan dumadating tayo sa point na maaring ay ang pagkakakilala po sa atin or ang tingin po ng mga taong nakapaligid sa atin is isang taong napaka-pride, mataas, po. Pero dumating yung point na ito ka na, transform ka na ng Diyos. At nakita ito ng kapaligiran mo, nakita ito ng mga kasama mo, di ba po mga kapatid? Tapos po, magiging isang role model ka po ng isang pagiging tunay na Kristiyano. Kasi nakita sa'yo na, totoo nga, no? Totoo nga yung Diyos na sinasamba nila. Kasi itong kumpare kong to, grabe to. Kahit siguro mahatapos na yung buong maghapon, magdamag namin, hindi to magpapatalo eh. Pero ngayon, kitang-kita sa sarili niya, kitang-kita sa pagkatao niya. Doon pa lang po, napapakita na po natin sa tao na meron pong Diyos na kaya po tayong baguhin. Pero lagi nating tatandaan, hindi din po tayo mababago kung hindi po tayo magbabago. Kung hindi po nagmumula rin po sa atin yung pagbabago. Ano po? Kaya dapat po, na-transform na tayo on that way. Kasi sabi po sa Proverbs chapter 28:13, sabi po, a person who refuses to admit his mistake can never be successful. But that person confess and forsakes those mistakes, another chance is giving. In other words, he gets fresh start. Di ba po, ang linaw po dito, ang taong hindi po nag-a-admit ng kanyang mistake can never be successful. Dahil sa sobrang taas ng pride mo, sa sobrang taas ng pagmamalaki mo, ito po, you can never be successful. Pero kapag ikaw ay natutong magpakumbaba at tumanggap ng iyong pagkakamali, maliit man yan kapatid o malaking pagkakamali, kapag alam mo sa sarili mong mali ka at marunong kang humingi ng pasensya, ng tawad, di ba po? Another chance is giving to you. Di ba po mga kapatid? Kapag tayo ay marunong ng kumbaga tumanggap ng maluwag, hindi yung tatanggapin ko na nga para makita nila na nag-transform ako. Hindi yung gano'n na dapat po yung bukal sa puso po natin na pagtanggap, na kung saan walang pag-aalinlangan, pumali ko po, pasensya na po kayo. Yung meron na po tayong pusong gano'n. Diba po? Kasi kapag tayo po ay tunay na transform ng Lord, yung puso po natin iba na. Hindi na tayo yung matigas na dating puso. Ngayon tayo na yung may mapagmahal na puso, unawaing puso, di ba po? Kaya, mga kapatid, dapat po ganun po tayo para po maipakita po natin sa mundo, para makita po ng mundo na tunay po ang Diyos na sinasamba natin dahil siya po yung Diyos na kaya pong magpabago. Ano po? Kaya patuloy lang po tayo na lumapit sa presensya ng Panginoon. Kasi gaya po ng sabi ko kanina, yung pong ugali na meron tayo dati, hindi naman po magic na natapos na tayo, na okay na tayo agad eh. Marami po tayong pinagdadaanan, pero ang pinakamahalaga doon, unti-unti po tayo natatransform. Amen po? Okay lang po ba yung boses ko, mga kapatid? Amen. Yan. So, pangalawa po, you are truly transformed by God kapag po kayang-kaya mo nang lumabas sa comfort zone mo. Meron pa rin po ba dito nasa comfort zone? Meron, feeling ko lang po wala na, no po? Yung still you have fear. Still takot ka na mahusgahan, takot ka ma-reject. Meron pa rin po ba dito? Ako, dapat wala na po yun mga kapatid ha. Dapat po,
Dapat po, eto na tayo yung wala na tayo dun sa, kumbaga, wala na tayo dun sa cover na yun. Dapat nakaalwan na tayo doon. Na kung saan maaring dumating tayo dun sa point na yun. Ano po, na kung saan dati siguro ay ganun tayo. And praise God, ito na tayo. Lumabas na tayo. Kasi, ano po, no? Kasi ano po yung sabi ng Diyos? Di ba po? Huwag tayong matakot dahil kasama natin ang ating Panginoon. Ano po, pagdating natin sa ministry, maaring ng mga panahon na yun, or meron po dito, na kumbaga parang, ay, yung fear, yung takot niya na magamit dahil takot siya, naku, baka anong sabihin nila eh. Naku, natatakot ako ma-reject. Yung tipong, hindi mo kayang ma-accept yung bagay na yun na kung saan ang pagiging Kristiyano, talagang kaakibat po natin yun. Kasi hindi ka Kristiyano kung hindi ka magkakaroon ng mga ganun dahil isa yung pagpapatatag po para sa atin, ano po. Kaya dapat po matuto tayong lumabas. Ano po? Ilabas natin yung sarili natin, yung buhay natin, yung puso natin, na maging handa tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Ano po? Yung mag-ministry tayo ng buong puso, yung walang takot. Kasi nga po, di ba, sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, sabi po, ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Ano po? Yung mga rejection na yan, yung mga, ano pangalan to, mga husga na yan ng mga taong nakapaligid sa atin. Gawin mong motivation yan para lalo kang tumatag sa pananampalataya. Ano po? Kaya di ba sabi nga po ng Diyos, huwag kang matakot, anak. Nandito ako, ang iyong Diyos, di ba po? Huwag kang mangamba, palalakasin kita. Panghawakan mo yung promise, yung pangako, o yung salita ng ating Panginoon para po makaya mong labanan itong mga ito. Di ba po? Kasi nakaakibat talaga yan sa atin eh, lalo na po ang persecution. Yung mga nagpe-persecute po sa atin, nakapaligid po yan. The more na ginagamit tayo sa presensya ng Diyos, the more po yan. Sa totoo lang po, yung isang kasama ko po na nagpe-preach po dito, ano po, alam niyo kung ano-ano po talaga yung bati ko sa amin po. Naku, di naman karapat-dapat yung mga yan eh. Di naman mga pastora yung mga yan. Bakit ginagamit? Na kung saan, kung wala po tayo sa Panginoon, kung hindi pa po matatag yung pananampalataya po natin, bibigay po tayo, baka mapuntahan mo, mabuhusan mo ng mainit na tubig, di ba po? Pero dahil meron na tayong, na-transform na tayo ng Panginoon, wala na. Ano na lang sasabihin mo sa mga bagay na yon? Parte yan ng buhay Kristiyano. Ipanalangin natin sila. Di ba po? Ganun yung panlaban natin eh. Hindi na tayong dating palaban na, ay, sandali nga, mapuntahan nga, nako, ma-chat ko nga, ma-post ko nga sa Facebook, tignan ko nga lang. Di ba? Mga ganun po tayo dati. Pero ngayon, hindi na. Tayo ay binago na. Bago na. Di ba po? Na tayo po ay wala na dun sa bagay na yun, wala na tayo dun sa moment na yun, dahil ito ka na, di ba po? Ito ka na, anak ka na ng Panginoon. Kaya dapat po, yung sabi ko kanina, nakikita talaga sa atin yung pagbabago. Na kung saan kapag yung mga nagpo-persecute sa'yo dyan na nakapaligid sa'yo, ba, ano lang yan, ngitian mo lang yan. Ano din yan, masasawa din po yung mga yan. At lalo't higit sa lahat, naniniwala tayo na prayer is powerful. Maaring yung nagpe-persecute sa'yo ngayon, kasama mo na bukas na naglilingkod sa Diyos. Ano po, ganun na po tayo ka-positive ngayon mga kapatid. Kasi merong salita ang Diyos na pinanghahawakan tayo. At meron tayong Diyos na handang ingatan tayo, handang ipaglaban tayo, di ba po? Kaya, ba't ka matatakot? Enjoy! Explore! Di ba po? Mag-explore tayo. Share the word of God. Go! Hayaan mo yung mga yan. Kumbaga parang ano na lang yan. Kumbaga parang sa atin yan, although paligid sa atin yan, cover tayo ng blood of Jesus. Hindi tayo dapat nagpapa-apekto sa mga bagay na yan. Kasi once na tayo ay nagpa-apekto sa bagay na yan, ikaw yung talo. Di ba po? O, kala ko ba, nagpipreach na yan, tapos ngayon, marunong pa rin sumugod. Ano ba yan? Di ba po? Kasiraan po sa Diyos yun kapag ganun po yung naging moves natin, di ba po? Dahil tayo, binago na ng Diyos, hindi na. Iba na tayo. Di ba po? Amen po?
Kaya mga kapatid, patuloy Amen. tayo. Ano po, kung meron man po dito. Pero I think to sila, Sister Meg, Brother Joel, and Sister Chasha, Sister Mylene, yan. Brother Payne, si Kabsat Richard, yan po, Sister Yolanda, si Ate Ann. Maaring talagang Amen. wala as in. Si Brother Roland, ay Ronald, hello po, kamusta po? So yan, so alam ko na lahat po tayo dito is bagong-bago na at patuloy na nagpapabago sa presensya ng Panginoon. Ay pag may nagsabi sa'yo, ano ba naman yung facilitator na yan? Kung ano-ano naman yung sinasabi. Ay, diba? Sige, ikaw na sis. Pwede naman yun. Baka sis, gusto mo pong magpasi. Di ba po? Pasa po natin. Baka gusto po nila di ba po? Pero alam mo yung magiging tugon natin, yung pagiging tunay na Kristiyano na. Hindi na tayo yung dati, di ba po? Kasi binasura na natin yun, tinapon na natin yun. Hindi na tayo babalik doon kasi basura na yun. Di ba po? So pangatlo, sabi po dito, if you are truly transformed by God, sabi po dito, dapat you associating with other persons, focus on success. Amen po. But I think ito pong grupo na to, itong Middle East group na to, ay grupo presensya ng Lord. Itong grupo na to, ginawa to ng Diyos para lalo pa pong maging deeper po tayo sa presensya ng Panginoon. Ano po? Kasi po, alam ko na lahat po kayo dito na nasa ibang bansa, ay iba't ibang country po kayo, no? At ayan, nanggaling din po ako dyan at alam ko po yung buhay sa labas kung saan mga katrabaho natin, alam mo po yun, mga kakilala natin, mga tropa natin dati, na kung saan kung alam mo sa sarili mo na ikapapahamak mo, bakit sasama ka pa, di ba? Hindi naman po yun yung magiging ano mo na, naku, kailangan sumama pa rin ako sa kanila kasi ayokong mawala sila sa buhay ko eh. Naku, hindi pwede, nakakahiya. Ano yun, aalis na lang ako. Bakit hindi mo kayang gawin kung alam mo na yun yung tama? Di ba po? Tayo dito sa grupo ng Middle East na to, hindi naman po ito magtatagal ng ganito eh. Kung meron pong magulo, di ba? Kung wala pong transform na naganap, kung hindi Amen. po natin kitaan na ay si Sister Mega parang ano to, ay si Brother Repain parang iba yata, parang iba po, hindi naman tayo mag-i-stay dito sa Middle East group na to eh. Kung may nakikita tayo na hindi maganda, di ba po? Hindi tayo mag-i-stay dito, pero dahil nakikita natin yung Amen. nakikita natin na mas nagiging deeper tayo sa Panginoon. Nag-i-stay tayo. 'Di ba po? Kaya diyan po sa labas, tayo po, meron pa rin po tayong mga kaibigan outside, ano po. Pero kung nakikita mo na si kumari mo ay ganito, yung tropa mo dito, kasi po, pansin ko po nasa ibang bansa po ako, may mga grupo-grupo din po, kagaya ng mga Lulu family ko po dati. Talagang, alam mo yun, parang weekly, may inuman, disco, alam mo yun. Talaga kung hindi ka iiwas, babalik ka sa dati. No? Kaya kung alam mo na nandun ka dun ka sa tao na hindi magpapalugo sa'yo at lalo kang mapapahamak, umiwas ka na. 'Di ba po? Huwag ka na doon. Doon ka na mag-focus sa mga taong may pangarap, kumbaga ano po. At kayo nga po, nung naaral ko po ito, dito po sa amin, mas marami po ang youth. Talagang, kumbaga sa youth po talaga yung pinaka ano po nito. Kung saan, alam ko naman lahat ng narito ay maaring may mga anak po. Ano po, may mga anak na maaring nandito sa Amen. Pilipinas, kasama nyo po dyan. Kumbaga parang alam mo bilang ama, bilang anak, bilang nanay, yung mga nakakasalamuha dapat ng mga anak nyo. Na kung saan po, dapat nandun po sila sa mga kaklase na talagang ang pangarap po is makapagtapos ng pag-aaral. Yung merong goal-oriented, ano po, yung may plano sa buhay, yung may gustong marating. Pero dapat lagi po natin rin silang chine-check. At alam ko namang pong chine-check nyo sila, ano po. At lalo na rin po yung mga kapatid po natin na maaring kasama rin po nila. Kasi alam ko po yung sitwasyon ninyo hindi po madali. Na hindi nyo po kasama ang inyong mga anak. Dahil alam ko, naniniwala ako na araw-araw iniisip nyo po sila oras-oras. Ano kayang ginagawa ng anak ko? Ano kaya? Sino kaya ang kasama ng anak ko? Diba po? At alam ko pong hindi yun madali. Kaya Amen.
po natin silang ipanalangin at ayun po, laging kumustahin. Yung tamang komunikasyon lang naman po, magiging maayos po ang lahat eh. Na malaman mo, nasa tamang grupo ba yung anak mo. Kasi sa panahon ngayon, maraming estudyante ang, alam mo yun, makikita mo pagka minsan uwi, nag-aasukan, mga nagbe-vape, ang babata pa, ano po, mga maaring mga absinera, na kung saan kahit na yung anak mo, ang goal niya is makapagtapos pero napasama sa mga taong wala pong nais sa buhay na marating, talagang madadala rin po. Kaya patuloy po tayong nandito na nakaagapay bilang mga magulang, na umiwas po. Meron pong mga kaklase na maaring nagsisinungaling na, hingi ka sa mama mo, nasa Poland yung mama mo, maraming pera yun, humingi ka, sabihin mo may project tayo, 2,000 pesos, o di ba? Mga ganon, mga kasinungalingan na maari pong mahawa yung ating mga anak. Kaya patuloy nating sabihan na kung alam naman po natin na, kumbaga sa atin personally, kung alam mo naman na si kumpare o si friend, si kumare o si kaibigan, si best friend, ay magiging way po para ikaw po ay maligaw ng landas. Bumitaw po tayo, umiwas po tayo. Doon po tayo sa taong may pangarap. Dito po tayo sa Middle East Group na merong pangarap na makamit hanggang dulo, hanggang sa paanan ng Diyos, 'di ba po? Hanggang ano ba yung nais natin? Bakit tayo nandito ngayong umaga? Nandito tayo ngayong umaga or nandito tayo ngayong gabi. 'Di ba po? Yung straight na daan patungo sa presensya ng Diyos. 'Di ba yun yung nais natin? Pero kung itong grupo na 'to ay makakaligaw sa atin para hindi tayo dumiretso sa Panginoon, ba't tayo mag-stay? 'Di ba po? Pero gaya nga po ng sabi ko kanina, 'di ba po? Alam ko na yun ang focus ng lahat ng nandito. Kaya hanggang ngayon, ang Middle East ay buo. Di ba po? At alam ko, naniniwala ako hanggang rapture buo ito. Amen po? Yan. Kaya mga kapatid, patuloy tayong sumama sa mga taong may pangarap, sa mga tao na may nais pang malaman. Hindi lamang po yung kaalaman na ito lang, bagkus darating yung araw na ikaw na rin yung naghahayag ng salita ng Panginoon, ikaw na yung sumisigaw dyan para papurihan ng Diyos. Kaya kagaya nga po nung nakaraan, prayer and fasting, di ba po, yung naging naging topic about fellowship regarding po sa testimony, di ba po, na kung saan ikaw na yung nakikipag-unahan dito para ihayag yung kabutihan ng Diyos. Wala nang dead air kasi nag-uunahan na tayo. Dapat nag-uunahan tayo mag-share ng kabutihan ng Diyos. Huwag po nating sayangin yung oras. Dapat nawawala po yung dead air na kung saan, sino po merong testimony dito? Sino po ang nais maghayag ng kabutihan ng Diyos? Dapat po, unahan tayo, nag-open ng mic, di ba po? Wala na po yung hiya, nandito na tayo. Dapat po nakapokus tayo dun sa goal natin. Goal, na papuntang langit. Amen po? Yan. Kaya dun po tayo oriented. Kaya bless po ang Middle East group na ito. At yung mga friends po natin outside, di ba po, dapat po kilala po natin silang mabuti. Alam po natin kung saan po tayo sumasama. Kasi masarap kasama, syempre, yung taong may takot sa Diyos. Yung iniibig ang Diyos. Yung concern sa lahat. Hindi po concern lang sa sarili. At kaya kung di mo alam yung ugali o nasa maling tao ka, umiwas ka na. Let go. Let go for the better. Hindi mo naman yun ile-let go kung alam mong ikabubuti mo, 'di ba? Hindi mo naman yun ile-let go kung alam mong magiging okay ka doon, 'di ba? Pero kung alam mong tagilid, let go. Tanggalin mo, 'di ba po? Amen po. Ayan. Amen. Ayan. So, pang-apat po, last na po tayo, mga kapatid. Matagal po ba o mabilis? Ayan po. Number 4, sabi po, you are truly transformed. Pero bago po ang lahat, hindi ko pala nabasa yung verse po natin ata dito sa number 3. So, ang
verse po natin dito sa number 3 is from the 1 Corinthians po, chapter 15, verse 33. Sabi, huwag kayong paloloko, ang masasamang kasama ay nakakasira ng magandang ugali. Diba po? Amen po. Ito po'y tunay. Tunay po. Ano po? Isang malaking, isang nakaka-bless na paalala sa atin na tayo po'y matutong sumama sa mga taong ikabubuti po ang nais. Amen po. So ngayon, lastly po, number 4, stop comparing where you are with other people. Dapat po, hindi na po tayo yung taong, ayaw nang nalalamangan. Meron pa ba dito? Ay nako, mas maganda ako dyan. Ganon, mas mautak ako dyan. Mas magaling ako dyan. Pagdating sa pag-preach, nako, mas marami akong alam dyan. Meron pa rin po bang nandito na ganon? Of course, wala na po, di ba po? Kasi po, tayo po ay transform na ng ating Panginoon. Hindi na tayo yung nagbubuhat ng sariling bangko. Hayaan natin ang Diyos ang magtaas po para sa atin. Ano po? Hayaan po natin na yung mga kasamahan natin at syempre ang ating Panginoon ang mag-appreciate sa kung ano at sino ka ngayon. Ano po? Dapat po wala na po yung pagiging mainggitin po natin, pagkakaroon ng jealousy, di ba po? Ang tunay na Kristiyano ay nagiging masaya sa achievement ng iba. Na kung saan dati, gigil na gigil ka, maaring meron tayong ugaling, naku po, nako. Ganun, parang gigil na gigil ka kapag may nakikita, uy, ang galing naman ni sister ganito, nakaka-bless naman si brother ganyan. Ikaw naman, gigil na gigil ka kasi po, naiinis ka kasi dati ikaw lang yung ginaganon. Kumbaga parang, ngayon hindi na kasi we are truly transformed by God. Ano po, na nagiging masaya tayo at sobrang saya pa natin. Hindi lang basta saya, kumbaga doble-dobling saya na nakikita natin na may na-achieve yung kapwa natin, may nararating. Nakikita natin yung paglago. Ano po, hindi po tayo nandito para maging talangka, nahihilahin ka pa baba, ano po, kundi naghihilahan tayo dito pataas. Hindi po tayo yung dapat nagpapataasan dito, ano po. Kasi kahangalan po yun, mga kapatid. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, sabi po, hindi namin ipapantay o ihahambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili nila ang ginagawa nilang sukatan at parisan ng kanilang sarili. Ano po yung ikaw na mismo nagli-lift up ng sarili mo, hindi mo na mahintay ang Diyos para itaas ka. Dapat po wala na po yun sa atin. At naniniwala akong wala na po dito yon. Kasi tayo po ay transform na. Binago na ng ating Panginoon. Ano po? At nawawala na po yung ugali na yun kapag po tunay na in-accept po natin ang ating Panginoon. If you accept Jesus from your heart, hindi lang sa bibig, may talaga namang mababago ka. Alam mo na, na-amaze nga po ako dito sa amin kasi po, sa totoo lang po, marami pa still marami pa po tayong pinagpupray, especially po mga kamag-anak po namin na talagang nakikitaan namin ng matitigas na puso. Pero naniniwala ako sa salita ng Panginoon kasi na walang matigas na puso sa salita ng Panginoon. Ano po? Kaya alam niyo po, na-amaze ako kasi imagine mo yung dating nakikita mo nung bata ka, gegewang-gewang sa kalsada, nalasing. Naghahamon pa ng away ngayon. Ginagamit na sa presensya ng Diyos. Kaya grabe po yung transform. Makikita mo na meron talagang Diyos na kumikilos po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya patuloy lang po tayo na magpabago. Ano po? Na magpabago sa Panginoon. Kasi pag nga napapatingin ako, especially po, pag ako po yung nagiging speaker, talagang bless na bless ako na yung uncle kong ito, na dati, pagka parang, alam mo yung, ano ba yung tawag doon? Sensitive na tao, yung may nasabi ka lang kahit konti lang, siguro maghapon na yung sagot niya, yung mga ganong bagay. Pero ngayon makikita mo yung taong napaka-humble na, talagang totally changed na. Talagang binago ng Diyos. Na kung iisipin mo lang,
parang hindi mangyayari, di ba po? Pero tunay po, sabi nga sa Lucas, di ba po, maraming bagay na imposible dito sa mundo. Maraming bagay na imposible, pero kayang-kayang gawing posible ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang tayong magtiwala. Ako ba? Ano ba ako dati? Gaano ba ako? Gaano ba ako makasalanan dati? Gaano ba ako parang basahan dati na hinango ng Diyos para gawin ulit malinis, di ba po? Kung paano dati ako kapag nagmura, parang joke ko na lang yung mura, pero ito na ako ngayon. Parang, salamat Lord. Talaga palang kapag yung tunay kang nagpabago sa presensya ng Diyos, yung dating naririnig mo yung sarili mong palamura at naririnig mo na sa iba, ang sakit na po pala talaga sa tenga. Ala, grabe. Para akong natusok doon Parang ganun ka, di ba? How much more yung ikaw dati? Na parang bawat sinasabi mo may mura ka. Di ba po? Kaya talagang iba mag-transform ang Panginoon kapag tayo po ay tunay na magpapatransform sa ating Panginoon. Amen po, kaya dapat wala na yung selfish mode Amen. na yan. Tanggal na yan, tanggal na yung inggit na yan, tanggal na yung pagiging mataas na yan. Eto na tayo ngayon. Di ba po? Hindi na tayo nagkukumpara. Dapat kapag ay, Sister Jen, ang ano mo naman, dapat makatuwa ka sa lahat ng Sister Mylene, Sister Yolanda, parang yung mga dating tahimik, di ba, parang ito na sila ngayon. Tuwang-tuwa po ang puso natin. Tuwang-tuwa po ang puso ko. Parang, alam mo yung from the mahiyain, ito na siya ngayon. Talagang bukang-buka na yung bibig na talagang handang-handang makipaglaban para sa presensya ng Panginoon. Ano po? Para ipakita sa buong mundo na ako ay tunay na binago ng Diyos. Di ba po? Kaya dapat po maging masaya tayo. Maging masaya tayo sa achievement at paglago ng iba. Ano po, nakikita mong nag-aapoy si sister, maging masayang masaya ka. Di ba po? Lalo na po kapag nakasama mo siya dati, tapos ngayon nakikita mo talaga yung pag-angat, yung paglago, yung presensya ng Panginoon sa buhay niya na talagang kumikilos. Di ba? Ang sarap po. Sa akin, personally po, hindi ko nga po lubos maisip kung paano, ito pala Lord yung plano mo sa akin. Ito pala yung nais mo sa akin, Lord. Kumbaga parang doon sa dating ako, parang ang layo. No? Pero talagang walang imposible sa Lord Talagang pag will ng Lord. Hindi ko talaga makita sa sarili ko na dati na ako po ay mag-share ng salita ng Panginoon. Pero dahil gusto kong magbago, gusto kong mabago, dahil gusto kong sumunod sa nais ng Diyos. Ito po ako ngayon. Kaya salamat po talaga sa Lord. Of course, salamat sa SFC family, sa lahat, sa inyong lahat na talagang nagpatatag. Kasi talagang Amen. ano po DCF family, SFC family, at syempre yung dito na rin po, Physical Church. At yun po, madalang nga po akong nakakasilip, ano po, kasi talagang naatasan po tayo dito sa Physical Church, ano po, na talagang magamit din po sa ubasan ng Panginoon. Kaya talagang sabi ko, Lord, ito pala yung nais mo sa akin. So, sabi ko pa nga dati nung magaling na po ako, sabi ko, Lord, sang bansa naman ako? Sabi kong gano'n. Sang bansa naman ako? Parang siguro sinagot ako ni Lord. Parang sinagot ako ni Lord na, anong bansa? Dito ka na lang. Parang gano'n. Kasi ito na ako, ito na yung buhay ko na inalay ko sa Panginoon. Kasi parang, this is my second life. At wag mo nang sayangin dyan yung pagkakataon para makapaglingkod ka sa Diyos, para mapaglingkuran natin ang Diyos. So, this is our chance. Ito yung binigay ng Diyos na opportunity sa'yo, Jen. Kumbaga parang, ito na yung binigay sa'yo na pribileho ng Diyos, Jen. Wag mo nang sayangin. Kumbaga parang ganun po yung laging tumatatak sa isip ko. At ngayon po, pag may mga nag-aalok ng mga trabaho, pag nasa ministry ka na pala, yung parang iba na yung puso mo, iba na yung dati kapag, Miss Jen, ganun. Ang offer po ngayon sa Japan ay 80,000. Aba, nakikipagkanda pa ka ng mag-apply. Kasi syempre, kailangan din po natin kumita, di ba po? Pero on my situation po, talagang
nire-remind ako ng Lord na, anak, magpagamit ka sa ubasan ko. Dito ka sa ministeryo ko, parang ganun po. Kaya, pag meron pong mga ganun na mga nag-o-offer, kahit dito po, meron pong nag-offer sa akin sa Watsons, kasi matagal po ako ng Watsons, no? 5 years, so sabi, balik daw po ako for supervisory, mga ganyan-ganyan pa po yung mga offer, ano po, pero, alam mo yung laging nakatatak sa isip ko, pag nag-work ako, makukuha ko ba yung Sunday off? Makakapaglingkod ba ako sa Diyos? Parang iba na tayo eh. Kumbaga parang meron man tayong mga offer na ganito. Ang lagi nang tumatatak sa isip natin or una nating iniisip, paano ko mapaglilingkuran ng Diyos? Di ba po? Laging ganun na. Laging ganun na. Amen. Kaya talagang iba na po. At alam ko lahat ng nandito, ayan, ako po'y nabibless dahil kahit kayo pong lahat ay busy sa inyong mga trabaho, talagang nakikita po ng Diyos yung pagpapagal po ng bawat isa sa atin. Kasi po, tayo ay truly transformed already. Ano po? Kaya dito na po tayo sa conclusion. Ayan po. Di ba po? Kapag ikaw po ay transform na ng Panginoon, talaga namang alam mo nang umaccept ng mistakes. Ano po? Ikaw ay nakalabas na sa iyong comfort zone. Ano po? Marunong ka nang kumilatis or sumama sa mga taong alam mo na magiging okay hanggang dulo. Ano po? At nabago ka na dun sa style mo dati or ugali mo dati na mahilig makipagkompetensya or makipagkumpara. Sabi nga po, madaling sabihin ang salitang nagbago na ako. Pero ang tanong, totoo bang nagbago ka na? Kaya lagi po nating tanungin yung sarili natin, totoo bang nagbago na ako? O meron pa rin ako ng mga ito? At kung meron ka pa man ng mga ito, kapatid, ngayon pa lang tanggalin mo na. Diba po? Ayun po, muli isang mapagpalang umaga po or isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, na nag-remind po sa amin ng mga ugali na dapat po wala na po sa aming mga buhay dahil kami po, Panginoon, ay truly Amen. transformed by you, O Lord God. Alam namin, Lord God, na kami na po yung binago mo na kami, Panginoon, na kaya na namin ma-accept ng aming mga pagkakamali, maliit man po ito o malaki, Panginoon, na kaya na naming lumabas sa comfort zone at hindi na po kami babalik doon dahil handa po kami na ipagkalandakan, handa po kami isigaw ang kabutihan mo sa buong mundo, Panginoon. At Lord, hallelujah, Jesus, nagkaroon din po kami ng kaisipan, Panginoon, na matutong pumili, Panginoon, ng mga taong nakakasalamuhan namin, na alam namin, Panginoon, na kami po ay lalago at lalo pa pong magiging deeper po sa iyong presensya. At lalo tigit sa lahat, yung nawala na po yung ugali namin na marunong, na puro kami compare ng compare, inggit ng inggit, Panginoon, at nawala na yung ugaling selfish, Panginoon, kundi, Lord God, kami po ay truly transformed by you. Kaya salamat, Lord, sa iyong mga salita ngayong umaga, Panginoon, na alam ko, Panginoon, this is a new revelation sa aming lahat, Panginoon. Alam ko, Father God, na isa po itong pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na lahat po ng narito, Panginoon, ay truly transformed by you, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Patuloy, Lord, na kami po, Panginoon, ay katagpuin mo, Father God. Dalangin po namin, Panginoon, na lahat ng nandito sa chat box na ito, Panginoon, ay patuloy pa pong lalago, patuloy pa pong mag-on fire sa iyong presensya, Panginoon, at patuloy, Lord, na magpapagamit sa iyong ministeryo, Father God. Kaya maraming salamat, Panginoon, to remind us, Panginoon, hallelujah, Jesus, na ang tunay na pagbabago ay nagmumula po sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, patuloy na i-mold mo kami, Lord God, na magiging tamang tao, Panginoon, tamang anak mo, Father God. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na lalabas kami ng chat box na ito, Lord, na may mga ngiti sa aming mga labi dahil isa na naman po itong pagpapala at isa na naman po itong sandata namin na panglaban namin sa bawat hamon ng aming mga buhay. Kaya maraming salamat, Lord. Ikaw po ang mapupurihan, mapasalamatan, sambahin sa espiritu at katotohanan. Ang lahat po ay magsabi ng
Amen. Yan po. Amen and amen. Amen and Praise the amen. Lord. Hallelujah. Ayan, maraming salamat po sa buhay mo.